na banal na salita na ating pinangampay ni Jesus bilang pagbibigay galang sa banal na salita po na ating pinangampay ni Jesus. Tayo muna po minapandali po tumayo at narito po kinabinibig buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Bong Byong. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. I-bless po sa ating co-preacher, Brother Lando Mantilla. At hiniling ko po mga minamahal, tayo muna po yung manalangin upang tayo po ipatuloy pang samahan ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa kanyang mga banal at sagradong mga salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo magkaisa manalangin. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, patuloy kami nagpapulit at papasalamat o Diyos muli sa pribileyo pinagkaloob mo sa amin sa araw nito. Na kami po hindi na kumusulog nito pa dito ko namin sampahin, katagpuin sa Espiritu sa katotohanan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po Diyos, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, sa matamis sa presensya, na sa tutuwi na ito pinapadama mo sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat din po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga kapatid po namin, kapiling po namin sa oras na ito. At kami po ay nasa bahagi po na pag-aaral yung mga banal salita, tulong mo balingkod. Sapagkat sa kanan sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, sa lamang po kumaasa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking bibig, taluyan na po pa ng espiritual, pagkain po ng bawat kaluluwang narito, Diyos. Ang iyong mga salita, laki pa ng pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ikaw po tumayo, ikaw mangusap, mahal na Panginoon. At sa Panginoon panalangin, malapit pa sa muli sa Dalmeda, mahal na Panginoon. Minsan ng Pao Diyos, sa akin pagmamumigay patawalan sa pagkukulang sa iyo. At sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan namin, sama-sama sinasaway lahat po ng gawa ng kaaway, demons of prepare doubts, we power of darkness, kasot. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At habang inihanda po natin mga minamahal ko ating unang talatang babasahin, dito po sa aklat po ng John, chapter 3, chapter 8. John chapter 8, verse 3 up to 11. Praise the Lord. Muna po yung nagpapaabot po ng pinakamataas sa pupuri, mataas sa pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagparangal, ay tanging sa ating pinakamamalapan po lamang. At all honor and respect to our beloved Pastor, Willis Almeida, the anti-prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, the children, the family, grandchildren, sa ating patuloy po na pag-alala sa mga itong araw po natin, dearly beloved Son Pastor, Willis Almeida, our beloved Mama Dear. At binabati ko rin po na magandang hapon ang lahat po ng ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga beloved preacher, sa ating ordained preacher, sa lahat po na narito mga awit, panunugtog, sa lahat ng ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating webcast live na umaantabay po sa gawain natin mahal na Panginoon sa kalang mga tahanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iisay pa yung dagat, isang mapagpala pong hapon sa ating lahat. Amen? Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, buksan natin ating mga Biblia. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 8, talatang 3 hanggang 11. At dinala nila sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalun niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalun niya. Sa kautusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila'y magpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan. At ginawang mag-isa si Jesus, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae na kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka na yung lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Amen. 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 Ang Diyos po magpala ng kabilang salita. God bless po sa ating mga kapatid. Ang ating paksa, pamagatan po natin mga minamahal ko, tuwirang paghatol ng Diyos. Direct judgment of God. No, tuwirang paghatol ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam nyo,
Ang kaligtasan po natin, mga minamahal ko, ay hindi po natin ito matatamo. Praise God. Kung hindi dahil sa tuwirang paghatol ng ating dakilang Diyos sa lahat ng tao. Amen? Ang kaligtasan natin ay hindi natin matatamo ito kung hindi dahil sa tuwirang paghatol ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, kung ang Diyos lamang ang pipili, mga minamahal ko, pipili ng tao, maaaring isa tayo sa hindi po mapipili ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa dami ng ating mga pagkakasala sa harap ng Diyos, sa dami ng ating mga pagkukulang, sa dami ng ating kamalian, mga minamahal ko, kung ang Diyos ang pipili ng tao, isa tayo sa hindi po mapipili ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ng Romans chapter 1 verse 22, mga minamahal, tayong lahat ay karapat-dapat sa kamatayan. Subalit hindi gayon ang tuwirang ng hatol ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, mga minamahal, and He gave His only begotten Son, and that whosoever believe Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? Amen? Yan po ang tuwirang hatol ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Romans chapter 1 verse 22, lahat tayo, mga minamahal ko, ay karapat-dapat sa kamatayan. Pero hindi ganoon naging tuwirang hatol ng ating mahal na Panginoon. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay huwag mapahamak. Amen? Kaya na lamang po ng babaeng ating binasa, mga minamahal sa Biblia, yung babaeng ating binasa, praise the Lord. No? Gaya na lamang ng babaeng ito, mga minamahal ko, na nahuli po sa pangalo niya. Sa panahon nila, mga minamahal, kapag ang isang tao ay nahuli sa ganong klaseng kalagayan, kamatayan po, mga minamahal ko, ang kahantungan. Yan po'y batas, mga minamahal ko, na nagmumula kay Moises. Praise God. Batas po yan, mga minamahal ko, kapag ang isang tao, isang babae nahuli sa ganyang kalagayan, siya po ay papatayin sa pamamagitan po ng bato. Amen? Amen. Hindi lang po mga eskriba ang nandoon. Sapagkat binasa natin, mga minamahal ko, sabi dito, at dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang babaeng nahuli sa pangulo niya at inilagay sa gitna. At sinabi niya sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyang pangalo niya. Sa kutusan nga ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Praise God. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kailan sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y masumbong niya, datapat yumuko si Jesus at isinulat at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Sabi rito, datapat nang sila'y magpatuloy ng pagtatanong sa kanya ay kumunat. At sa kalay sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis ng isa-isa na nagsimula sa katatandaan hanggang sa kalaulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan nito sa gitna. At inunat ni Jesus at sa kanya sinabi, Babae, saan sila nangaroon? At wala bagang taong pumato sa iyo? Sinabi niya, wala, sino man Panginoon. Sabi ni Jesus, ako man ay hindi ahatol sa iyo. Humayo ka na iyong lakad. Mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Sabi ng ating mahal na Panginoon. No? Dito sa binasa natin, mga minamahal ko, hindi lang po mga eskriba ang nagko-condemn sa kanya. Yung umahatol sa kanya, mga minamahal, hindi lang po mga eskriba, kundi buong bayan ang umahatol sa kanya. Sapagkat ayon sa kautusan nga ni Moises, mga minamahal ko, na ipinag-uutos sa kanila ng sino mang mahuli sa ganong klaseng kalagayan, yan po'y batuhin sa pamagitan po, mga minamahal ko. Papatayin po ang babaeng ito sa pamagitan po ng bato. Ngunit, mga minamahal ko, anong isinagot ng ating mahal na Panginoon? Ang walang kasalanan sa inyo, sabi ng ating mahal na Panginoon, ang siyang unang bumato sa Kanya. No, binasa natin, mga minamahal ko, sa talatang 7, datapat ng siya magpatuloy, ay nagtatanong sa kanya, ay inunat niya ang kanyang, at umunat siya at kanya sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. No? Yung walang kasalanan, sabi ng ating malapay, ang walang kasalanan sa inyo,
ang siyang unang bumato sa kanya. At sa talatang 9, sabi diyan, mga minamahal ko, praise God. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis sa isa't isa na nagsisimula sa katanda-tandaan hanggang sa kalulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan niya. Ibig sabihin, hindi lang po yung mga matatandaan nandoon, maging yung mga bata nandoon. Sapagkat yun po'y batas, mga minamahal ko, kay Moises, na kapag ang sino man ay mahuli sa ganong klaseng kalagayan, siya po ay papatayin sa pamamagitan po ng pagbato. Amen? At sinabi niya, mga minamahal, sa talatang 11, sinabi niya, wala sino man Panginoon. Sapagkat sinabi niya 5, praise God, sabi ng ating malapang, wala bagang humatos sa iyo? Sabi ng ating malapang Panginoon. Sabi ng babae, wala sino man Panginoon. Sabi ng ating dakilang Diyos sa talatang 11, ako man ay hindi ahatos sa iyo. Sabi ng ating malapang Panginoon. Amen? Ako man ay hindi ahatos sa iyo. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y winika ng ating dakilang Diyos, mga binamahal ko. Sinabi yan ng ating mahal na Panginoon bilang isang tao. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon, ng mga panahon yan, siya po'y nasa katawang tao. Kaya winika niya, ang salitang yan, mga minamahal ko, sinabi po niya, mga minamahal ko, bilang pagbibigay halimbawa, mga minamahal ko, na walang sino man, na isang tao, mga minamahal ko, ang dapat kumatol sa kanyang kapwa, mga minamahal ko. Amen? Yan po'y winika ng ating mahal na Panginoon, siya po'y nasa katawang tao. Kaya yan po'y pagbibigay halimbawa lamang, mga minamahal ko, na walang sino man sa kanyang kapwa, na siya po ay humatol, mag-condemn, mga minamahal ko, dahil sa kanyang kalagayan. Lahat pagsabi ng Amen. Sa pagkasabi ng James, mga minamahal ko, chapter 2, verse 13, sapagkat ang paghukom ay walang awa din doon sa hindi nagpakita ng awa. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, subalit ang awa, ito dapat ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Sabi po ng James, basahin po natin James chapter 2, verse 13. Praise the Lord. Dito sa James chapter 2, verse 13, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa lumuluwalhati laban sa paghukom. Amen. Amen. Mercy rejoice against judgment. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Ang awa ay dapat lumuluwalhati sa paghukom. Nang ibig sabihin po niya, mga minamahal ko, ang awa ay laging dapat nangingibabaw kaysa paghatol, mga minamahal ko. Sapagkat mismo ang ating mahal na Panginoon, sabi niya sa babaeng yan, mga minamahal, ako man din ay hindi ahatol sa iyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Bagamat kamatayan po, mga minamahal ko, ang hatol sa kanya ng mga tao, sapagkat yan po'y batas sa panahon ni Moises na ang sino man ay mahuli sa kanyang klaseng kanyang kalagayan, siya po ay babatuhin sa pamamagitan po ng bato. Kaya, sabi ng ating mahal na Panginoon, wala bagang sino man ang humato sa iyo? Wala, Panginoon, sabi ng babaeng ito, sapagkat, praise God, sabi ng ating mahal na Panginoon, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng tao nandoon, maging ang mga eskriba, lahat ng mga tao nandoon, mga minamahal, sapagkat siya po'y dinala, mga minamahal ko, sa gitna mismo. Habang nangangaral ng ating mahal na Panginoon, praise God, napakaraming tao nakikinig sa Kanya. At doon po, dinala siya ng iskriba, mga minamahal ko ng mga iskriba, sapagkat siya po'y nahuli, ayon sa kanilang mga salita, siya po'y nahuli sa pangalo niya. Kaya dinala po sa gitna, ibig sabihin, napakaraming tao po, nung panahon yan, mga minamahal ko. Kaya marami ang nakasaksi sa kanyang kalagayan. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, praise God, ang walang kasalanan sa iyo, ang siyang unang bumato sa iyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kaya lahat sila isa-isa nag-alisan. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, mga minamahal ko, sila'y nag-alisan. Bakit? Sapagkat alam nila, sila man din ay makasalanan bilang isang tao, mga minamahal ko. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, praise God, saan naroon sila? Wala bagang humatos sa iyo, sabi ng ating mahal na Panginoon sa babaeng ito. Sabi ng babaeng ito, wala sino man, Panginoon. Sabi ng ating dakilang Diyos, ako man din ay hindi yahatos sa iyo. Amen? Amen. Yan po'y salita ng Diyos bilang isang paghahalimbawa. Uulitin ko lamang po, mga minamahal, bilang isang paghahalimbawa. Bilang tao, mga minamahal ko. Praise God, sapagkat siya po'y nasa katawang tao, mga minamahal ko. Yan po'y pagbibigang halimbawa lamang, mga minamahal ko, na walang sino man sa kanyang kapwa ang dapat kumatol, mga minamahal ko, sapagkat, sabi ng Biblia, praise God, ang paghukom ay walang awa din doon sa umahatol sa kanyang kapwa, mga minamahal ko. Kundi ang awa ay dapat lumuluwalhati sa paghukom. Sabi ng Biblia, mercy rejoice against judgment. Ang awa ay laging dapat nangingibabaw, mga minamahal ko,
kaysa paghatol, sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa na gumawa ng mabuti na hindi po nagkasala. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, basahin natin Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, talatang 20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Walang matuwid sa lupa na gumawa ng mabuti na hindi po nagkakasala. Bakit po? Sapagkat sinabi po ng Biblia, mga minamahal, sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned. Lahat ay nagkakasala, mga minamahal ko. Amen. Because we are going to perfection. Patungo pa lang tayo sa kasakdalan, mga minamahal ko. Amen. Patungo pa lang tayo sa kasakdalan. We are going to perfection. Kaya walang matuwid na tao, mga minamahal ko, na hindi nagkakasala. Kaya sabi, dapat ang paghukom, mercy rejoice against judgment. Ang awa ay laging dapat nangingibabaw kaysa paghatol, mga minamahal ko. Sapagkat walang matuwid sa lupa na gumawa ng mabuti na hindi po siya nagkakasala, mga minamahal ko. Kundi sabi ng Biblia, for all have sinned, lahat ay nagkakasala, mga minamahal ko. Ibig sabihin, tayong lahat ay we are going to perfection pa lamang. Patungo pa lang tayo sa kasakdalan, mga minamahal ko. Kaya sabi rito, huwag nating gamitin ang kapintasan ng ating kapwa laban po sa Kanya. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kundi sikapin po natin, mga minamahal ko, nagisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen. Amen. Sapagkat sinabi ng Hebrews chapter 10, verse 24, tayo magtinginan upang tayo mag-udyukan ng pag-ibigan sa isa't isa. Amen. At ang sabi ng Biblia, and the Lord make you increase. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, tayo po ay palalaguin, mga minamahal ko, sa pag-ibig sa isa't isa. Kaya sabi, magtinginan tayo upang tayo po ay mga udyukan sa pag-ibig sa isa't isa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal kong, Hebrews chapter 10, verse 24. Praise the Lord. Dito sa Hebreo, chapter 10, verse 24. At tayo magtinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Amen. 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 Tayo daw po'y magtinginan. At pagsabi ng praise the Lord, kaya nga sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Mga minamahal, sa pagmamahal, sa kapwa. Praise God. Lalo na sa paggawa po ng mabuti. Amen. Sapagkat ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, sabi ng Biblia, sabi ng 1 Thessalonians chapter 3, verse 12, and the Lord make you increase. Tayo po'y palalaguin ng Diyos, mga minamahal ko, sa pag-iibigan sa isa't isa. Amen. Huwag lamang nating bigyan daan. Sabi ng Biblia, na huwag magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran tayo sa isa't isa. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, basahin natin ang Galatians chapter 5, verse 13 up to 14. Praise the Lord. Dito po sa Galacia, Kapitulo 5, ang talata po ay 13 hanggang 14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, doon po natutupad ang buong kautusan. Kaya kinakailangan, mga minamahal ko, huwag tayong magbigay kadahilanan sa laman. Sabi ng ating binasang talata, mga minamahal ko, na sinasabi ng Biblia, na dito, sabi rito, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang mabigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Amen. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa mga kapatid ay ito. Sabi rito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magtinginan tayo sa isa't isa, mga minamahal ko. Lahat pagsabi ng Amen. Upang tayo lahat ay maudyukan
ng pag-iibigan sapagkat tayong lahat ay iisa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, mercy rejoice against judgment, mga minamahal ko. Dapat ang awa ay laging nangingibabaw, mga minamahal ko, kaysa paghatol sapagkat totoo ang ating Diyos. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sabi ng Biblia, sapagkat ang paghukom ay walang awa din doon sa hindi nagpakita ng awa. Amen. Ang awa, sabi ng Biblia, ang paghukom ay walang awa din doon sa hindi nagpakita ng awa. Like pagsabi ng praise the Lord, ngunit ang awa ay lumaluwalhati laban sa paghukom. Kaya nararapat lamang, mga minamahal ko, na sa bawat isa sa atin, tayo po'y maglingkuran sa isa't isa. Sapagkat sabi ng Biblia, praise God, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makati bagay ay ito, ibigin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tuwiran po ang hatol ng Diyos, mga minamahal ko. Tandaan po natin, tuwiran ang hatol po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung pinabayaan ng Diyos, mga minamahal ko, yung babaeng nahuli sa pangalo niya, ang hatol sa kanya kamatayan, pero hindi ganoon, mga minamahal, ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Praise God, binigyan siya ng pagkakataon upang siya po ay muling maitama yung kanyang mga pagkakamali. Sabi ng ating mahal na Panginoon, maging ako man ay hindi yahatol sa iyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa panahon natin, tuwiran po ang hatol ng Diyos, mga minamahal ko. Amen? Walang mayaman, walang mahirap. Walang marunong, walang mangmang. Lahat po yan, lahat tayo pantay-pantay, mga minamahal, sa tuwirang hatol ng ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, at ang sabi ng Colossians, mga minamahal ko, 3:25, walang itinatangi ang tao, mga minamahal ko, ang Diyos. Walang itinatangi taong Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa tuwirang hatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, amen? Ngayon, sabi nito, sabi ng Luke, chapter 17, verse 3 and 4, basahin po natin. Praise the Lord. Dito po sa Lucas, chapter 17, verse 3 and 4. Mag-iingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, makapitong magbabalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Amen. Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung kapatid mo ay magkasala laban sa iyo, sabi ng Biblia, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Amen. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong babalik sa iyo, at sasabihin, pinagsiyan ko, patawarin mo siya. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat gayon din ang ginawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon sa iyo, ako man din ay hindi hahatol laban sa iyo. Amen? Ako man din ay hindi hahatol sa iyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Amen? Tayo man, mga minamahal ko, sabi ko nga kanina, mga minamahal ko, kung ang Diyos lamang ay pipili ng mga tao, isa tayo sa hindi karapat-dapat, mga minamahal ko. Isa tayo sa hindi mapipili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia, isa tayo, mga minamahal ko, sa karapat-dapat sa kabatayan. Pero hindi ganoon naging hatol ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kundi sabi ng Biblia, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, and that whosoever believe Him shall not perish, but have everlasting life. Binigyan tayo ng Diyos ng napakalaking pagkakataon upang tayo po'y magkaroon at pagmana ng walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ay kung tayo hinatulan ng Diyos, wala na tayo sa ibabaw ng mundong ito, mga minamahal ko. Hinayaan na tayong mamatay at tayo ngay palangoy-langoy sa apoy ng impyerno. Subalit dahil sa ating kasalanan, mga minamahal ko, hindi tinignan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi tinignan ng Diyos yung ating mga kamalian, yung ating mga kapintasan, mga minamahal ko. Katunayan, sabi ng Biblia, niyakap tayo sa ating karumihan, sa ating kasalanan, niyakap tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tinignan yung ating mga kasalanan. Amen. Inibig tayo ng Diyos nang hindi mo kayang tumbasan. Yan ang pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inibig tayo ng Diyos nang hindi natin kayang tumbasan.
Walang katumbas ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal ko. At pagsabi ng praise the Lord, kaya sabi ng Biblia, gamitin natin, mga minamahal ko, ang kalayaang ito, praise God, na tayo po'y magtinginan sa isa't isa upang tayo po'y maudyukan ng pag-ibig sa isa't isa. Sabi ng Biblia, and the Lord make you increase. Tayo'y palalaguin ng Diyos, mga minamahal ko, sa pag-ibig to love one another. Amen. Upang tayo po'y magkamit ng pangako ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tunay nga po, mga minamahal ko, ang tuwiran ng hatol ng Diyos ay totoo, mga minamahal ko. Walang pinipili, walang itinatanging tao, mayaman, mahirap, may karunungan ka man, umangmang ka man, lahat yan pantay-pantay sa paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano mo tinuturing ang iyong kapwa, kung paano mo minamahal ang iyong kapwa, kung paano mo siya tinuturing bilang gayon, ang minamahal ko, gayon ka rin ituturing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Hindi tayo makakarapat dapat, mga minamahal ko, subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga, niyakap tayo sa ating karumihan ng ating malapit sa ating kasalanan, hindi na tinignan yung ating napakalaking kasalanan, mga minamahal ko. Ang tinignan ng Diyos kung paano tayo, mga minamahal ko, makalapit sa Kanya sa pamagitan ng dakilang pag-ibig na ipinahayag niya po sa atin. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, ngunit kung tayo po'y, sabi ng Biblia, ngunit kung itatakwil natin ang Kanyang mga salita, iyan po ang tuwirang hatol sa atin ng ating dakilang Diyos. Kung itatakwil natin ang Kanyang mga salita, hindi natin papakinggan, babalawalain natin ang Kanyang mga salita, ito po ang tuwirang hatol sa atin ng ating dakilang Diyos. Dito po sa uling talata, mga minamahal ko, sa John, chapter 12, verse 48, praise the Lord. Maganda po mga magpaawit, pag ating mga malulugtog. Dito po sa Juan, Kapitulo 12, talatang 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan po ang tuwirang hatol ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Yung salita mismo ng Diyos, ang siyang hahatol sa atin sa mga huling araw. Yan po yung tuwirang hatol sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, gamitin natin ang kalayang ito. Sikapin natin, nagisingin natin ang bawat damdamin ng bawat isa. Mga minamahal ko, sa pagmamahal, sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. Magtinginan tayo sa isa, mga minamahal ko, sapagkat lahat tayo, iisa lang ating layunin, isa lang ating purpose, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, tayo ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po ang purpose natin, yan po ang layunin kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko. Hindi para tayo po ay magkaroon ng kapintasan sa bawat isa, kundi tayong lahat, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, ay mag-udyukan ng pag-ibig sa isa't isa. Huwag nating gamitin, mga minamahal ko, yung kapintasan ng ating kapwa laban sa Kanya, kundi gamitin natin, mga minamahal ko, yung ating pag-iibigan, magmahalan, sapagkat tayong lahat ay iisa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat tayo may kapintasan, mga minamahal ko. Sabi nga ng Biblia, tayo po hindi karapat-dapat, mga minamahal ko, tayo po'y patungo sa kapamakan. Ang ating kalagayan, mga minamahal ko, tayong lahat ay karapat-dapat sa kamatayan, subalit ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nangibabaw sa ating lahat. Kaya sabi ng Biblia, ang tuwirang hatol ng Diyos sa atin, inibig tayo ng Diyos. Niyakap tayo sa pamamagitan, mga minamahal kayo, totoong pag-ibig. Niyakap tayo sa ating karamihan, sa ating mga kasalanan, hindi niya tinignan ang ating kalagayang kasalanan at tinignan niya. Tayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, tayo po'y umawit, mga minamahal. God bless you po sa ating mga beloved preacher.